Ibinigay na ni Dongpil ang request sa kanya ni Hajan na mga items. Nang makita ito ni Hajan, bakas sa mukha niya ang tuwa at siya ay nagsalita. Sinabi niya na nagawa daw ni Dongpil magdala pabalik ng 5 bag ng cleansing herbs, at nakuha rin daw nito ang mga tea leaves na ni-request niya. Dagdag pa niya, nalaman lang daw niya pagdating niya rito, pero lumalabas na ang amoy ng oyster pine tea leaves ay pwedeng gamitin para itaboy ang mga demon beast. Sinabi niya rin na nakakainis na palagi na lang daw silang may nakakasalubong na mga lotuses at mga orangutans. Kaya mas mabuting pigilan na lang sila na makalapit mula pa sa simula. Nagsalita naman si Dongpil. Ayon sa kanya, pwede daw si Hajan makahanap ng maraming ganitong medicinal herb sa Mountain of Misery na sakop ng Southern Cloud Branch. Pero siya ay napatanong kung para saan nga ba kailangan ang cleansing herbs. Tumugon si Hajan. Sabi niya na may paggagamitan daw siya nito. Sabay ngiti na tila bang may binabalak siyang gawin. Natuwa rin siya nang makita niya na nasa magandang kondisyon ang mga ito. Kung kaya inutusan niya si Dongpil na kung maaari ba daw siyang magdala nito muli mamaya. Tumugon naman si Dongpil at sinabi na sa totoo lang daw, hindi niya maipapangako sa kanyang young master na makakakuha pa siya nito muli. Napaisip naman si Hajan at nagtanong kung bakit naman daw hindi. Sumagot naman si Dongpil at sinabi niya na sa buwan na ito. Ang Palace of the Demon God ay magsasagawa ng pananaliksik kung paano naaapektuhan ng paghahalo ng iba't ibang dami ng mga medicinal herbs ang komposisyon ng fortitude broth. Dagdag pa niya, dahil isa ito sa mga pangunahing sangkap, maaaring abutin ng halos 2 buwan bago makakuha ng karagdagan nito. Nang marinig ito ni Hajan, tila bang may nalaman siyang isang mahalagang bagay. Kaya tinanong niya si Dongpil na kung sinasabi ba daw nito na ang fortitude broth ay ginawa gamit ang cleansing herbs. Sumagot naman si Dongpil na oo, tama daw yun. Kaya siya ay napaisip ng malalim habang inaalala ang mga araw na pinapainom siya ng doktor ng fortitude broth. Patanong niyang sinabi na hindi ba daw ang fortitude broth ay yung napakasamang gamot na pinilit ipainom ng doktor sa kanya ng 3 buwan matapos siyang magising mula sa coma. Idinagdag pa niya na ang cleansing herbs, ayon sa pangalan nito, ay ginagamit para linisin ang enerhiya. Kung kaya siya ay napapaisip kung talaga bang ibinibigay ito sa isang pasyenteng halos mamatay na dahil sa epekto ng chi reflux. Saad pa niya, sobrang lakas daw ng cleansing herbs na kaya nitong linisin pati ang demonic energy. Maaaring hindi ito makaapekto sa isang taong malusog, pero nakamamatay ito sa isang taong mahina ang katawan. At sino mang may kaunting kaalaman sa medisina ay hindi dapat magreseta nito sa isang pasyente. Dahil dito ay napuno ng pagdududa ang mukha ni Hajan at tinawag niya si Dongpil at nagtanong. Tinanong niya kung narinig na ba daw ni Dongpil ang tungkol sa silk acupuncture. Sumagot naman si Dongpil na oo, narinig na daw niya ang tungkol dun. Sabi pa ni Dongpil, ito ay isang uri ng acupuncture na muling nagbabalanse sa katawan sa pamamagitan ng maingat na pagpapagana sa mga kalamnan na masyadong relaxed. Idinagdag pa niya na ilang beses na niya itong naranasan bago umalis sa mga mission dahil sobrang flexible ng kanyang mga kalamnan mula sa kontrol ng chi. Dagdag pa niya, hindi daw ito mahirap na gawin at meron daw siyang magandang kasanayan dito at hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil napansin niya ang kanyang young master na bigla na lang tumahimik. Meron natuklasan si Hajan na isang bagay matapos marinig ang mga sinabi ni Dongpil sa kanya. Habang may seryosong mukha, sinabi niya sa kanyang isipan na hindi lang siya binigyan ng fortitude broth kasama ang cleansing herbs noong sobrang hina na ng kanyang katawan. Kundi ginamit pa nila ang isang uri ng acupuncture na nagpapagana sa kanyang mga kalamnan kahit na sobrang tense na nito. Kaya napatanong siya kung sino ba daw ang gagawa ng ganito. May duda siya na ang doktor mismo ang gumawa nito. At siguradong mula ito sa mas mataas na ranggo o sa isa pang estudyante. Nang masabi niya na isang estudyante rin na katulad niya ang may gawa nito ay bigla na lang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang maalala niya ang araw na nagkita silang dalawa ni Yorin at ang araw na kinausap niya ang kanyang maid tungkol dito. Sabi niya na sa gitna ng panloob na alitan sa loob ng demon cult, siya ay naglilingkod bilang isang demon warrior para sa Hall of Joy. Idinagdag pa niya na siya ay anak ng House of the Red Serpent, isa sa 7 houses ng demonic path, at siya ang nakababatang kapatid ng ika-4 na prinsipe. Sinabi rin niya na ang nakababatang kapatid ng ika-4 na prinsipe ang unang dumalaw sa kanya matapos siyang magising. At dito niya napagtanto ang isang bagay, ang bastardo daw na yun ang mukhang may gawa nito.
At kahit na maaaring lahat sila ay nakikipagkumpetensya para sa pabor ng kanilang Panginoon, paano daw niya nagawang subukang patayin ng isang kapwa-estudyante sa pamamagitan ng paglaso nito sa kanila? Talon naman ang eksena sa lugar ng ikaapat na prinsipe, kung saan nagbubuhos siya ng mainit na tsaa. Dumating naman ang physician o ang doktor at ipinaalam sa kanyang young master na naghanda daw siya ng isang oyster pine tea. Kung kaya inumin daw niya ito bago siya maligo. Nagulat naman ang doktor nang tinawag siya ng kanyang young master. Tinanong siya nito na kung alam ba daw niya kung alin ang pinakamahirap pasukin na lugar sa buong demon cult. Sumagot naman ang doktor ng isang katanungan. Ang tinutukoy ba daw ng kanyang young master ay ang Bamboo Forest of Solitude? Mukhang hindi naman yun ang sagot, kaya muling nagsalita si Women. Sinabi niya na imposible daw na makapasok sa lugar na yun. Kahit ang mga pinuno ng 7 houses ay hindi makakapasok doon nang walang pahintulot ng kanilang master o ng Demon Lord. Hindi niya sinasabi na mahirap pasukin ang lugar na yon, at sa halip ang ibig niyang sabihin ay masyadong mahirap pumasok sa lugar na yon na hindi napapansin. Nang marinig ito ng doktor, nagtanong siya muli kung ang tinutukoy ba daw ng kanyang young master ay ang village ng mga elite warriors. Dahil narinig daw niya na ang leader ng grupong yun ay napakalakas na kahit ang mga senior members ng Demon Cult ay hindi mangahas na guluhin sila. Sumagot naman si Women na hindi, dahil nakakagulat man sabihin pero ang village of the elite warriors ay napakadali daw pasukin. Idinagdag pa niya na ang leader na namamahala sa village ng mga elite warriors ay isang bihirang henyo. Siya ang tipo ng tao na gagamitin ng sinumang espiya na nakapasok sa village para maunawaan kung anong klase ng panloob na kaguluhan ang nagaganap. Kaya naman, hindi niya pipigilan ang kahit na sino man na magtangkang makapasok sa loob. Ang problema lang, wala namang sumusubok dahil alam nilang mahuhuli sila. Nagsalita naman muli ang doktor at tinanong siya na kung ganun daw alin nga ba ang pinakamahirap pasukin na lugar. Sumagot naman si Women at sinabi na ang defense team. Ang defense team daw ay isang independent organization na nakatuon sa pagbabantay sa Panginoon o ang Demon Lord. Dagdag pa niya, ganap itong hiwalay sa ibang grupo na ang mga aksyon ay nakabase sa kung sino ang pinakamakapangyarihan. Ang pag-atake sa kanila ay katumbas ng paghahamon sa awtoridad ng Panginoon. Kaya naman, sinabi niya na hindi niya sila binigyan ng pansin dahil wala siyang magagawa laban sa kanila sa simula pa lang. Mas tiyak pa, sinabi niya na kailangan talaga niyang baliwalain sila, at iyon ang kanyang sariling pagkakamali. Sinabi naman ng doktor na hindi daw niya naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang young master. Tumayo naman si Women at ipinaalam niya sa doktor na ang bastardong si Rayang daw ay buhay pa rin. Hindi naman makapaniwala ang doktor nang marinig niya ito at napatanong na kung paano daw yun nangyari. Dahil, 8 buwan na daw ang nakalipas matapos siyang itapon sa Bamboo Forest of Solitude. Tumugon naman si Women at sinabi na nabalitaan daw niya na isang bihasa at maraming karanasang miyembro ng defense team ang ipinadala para bantayan siya. Dagdag pa niya, kung siya raw sana ang unang lumapit sa taong ito. Siguradong patay na si Rayang sa ngayon. Hindi pa rin makapaniwala ang doktor dahil kahit ganoon, imposible pa rin daw yon. Dagdag pa niya, ang Bamboo Forest of Solitude ay isang lugar na kahit ang mga mataas ang ranggo na mandirigma ay kailangan pa ring mag-ingat at laging nakaalerto. Napaisip naman si Women, sinabi niya na maayos naman ang kalagayan ni Rayang bago siya ipinadala roon, pero ordinaryong tao pa rin daw ang level niya dahil hindi na siya makagamit o makapag-master ng martial arts. Kaya nagtatanong siya kung paano niya nakayanang mabuhay ng 8 buwan sa ganoong kondisyon. At bigla na lang sumimangot ang mukha ni Women at naiinis niyang tinawag ang doktor. Inutusan niya ito na magtipon ng ilang mga tao at siguraduhin din daw na maghanda ng sapat na mga armas. Nagulat naman ang doktor sa utos ng kanyang young master. Wika pa ni Women, kahit binigyan niya ng chi reflux si Rayang, nilason din niya ito, at ipinatapon din siya sa isang demonic forest, hindi pa rin daw yun naging sapat para mapatay siya. Kung kaya pagod na raw siyang maghintay sa ngayon. Nabigla naman ang doktor nang marinig niya ang sinabi ni Women at napatanong siya kung ang kanyang young master na ba daw mismo ang papatay kay Rayang. Sumagot naman si Women na hindi daw niya yun magagawa. Dahil sa tingin niya ay hindi pa ito ang tamang oras na siya mismo ang direktang haharap kay Rayang. Pero, ipinaalam niya na meron daw siyang mga tao na handang makipaglaban para sa kanya. Nagulat naman ang doktor na tila bang may alam siya kung sino ang tinutukoy ng kanyang young master.
Ang taong tinutukoy ni Wiman ay ang mga taong may galit sa kanya bago pa siya na-coma. Ang tanging gagawin lamang daw nila ay bigyan ang mga ito ng armas. At wala na raw silang pakialam kung pipiliin ang mga taong yun na habulin siya o hindi. Pero siya ay napapatanong kung ganito ba daw talaga ituring ng kanilang master ang kanyang mga estudyante. Sa pamamagitan ba daw ng pagtapon sa kanila sa impyerno at pabayaan silang dumiskarte para mabuhay? Pero kahit na ganun daw ang kaso, nakangiti niyang sinabi na gusto daw niya ang pamamaraan na ito. Balik naman ang kwento sa Bamboo Garden kung saan tinatanong ni Dongpil si Ha-jin na kung sigurado ba daw napupunta siya sa kailalimang bahagi ng bamboo forest. Tumugon naman si Ha-jin at sinabi kay Dongpil na hindi ba daw sinabi na niya sa kanya na wala na siyang sapat pang oras. At hindi naman daw siya magtatagal doon, kung kaya maghintay na lang daw ito sa kanya dito. Habang naghahanda si Ha-jin, tinanong naman siya ni Dongpil na bakit hindi daw niya muna pag-isipan ulit ang kanyang desisyon. Dagdag pa niya, wala daw siyang ideya kung anong klase ng mga demon beast ang gumagala sa lugar na yon. Tumugon naman si Ha-jin. Sinabi niya na kahit ganun pa daw, hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Saad pa niya, kahit ano pa man ang mga posibleng panganib sa loob, hindi nito mababago ang katotohanan na nauubusan na siya ng oras, at wala siyang balak na sumuko sa Divine Bamboo. At sa isip niya, sinabi rin niya na hindi niya alam kung paano niya haharapin ang Fourth Prince kung babalik siya nang hindi pa niya ni-perpekto ang bago niyang martial art. Malakas naman sinabi ni Dongpil sa kanya na aalis siya at kakausapin ang kapitan. At aalamin daw niya kung anong demon beast ang nasa loob at kung ano ang kailangan nilang ihanda. Kaya sinabihan niya si Ha-jin na maghintay muna daw ito kahit sandali. Tumugon naman si Ha-jin at sinabi na hindi pa rin daw nito mababago ang kanyang desisyon. Sabay kuha sa espada at siya ay napatanong kung bakit pa daw inuutusan ng Demon Lord ang kanilang mga senior leaders para lamang kunin ang Divine Bamboo. Saad pa niya, kung posible palang maghanda muna bago magtungo sa loob, bakit hindi na lamang daw niya ipadala ang mga Demon Warriors sa halip? At dahil sa katotohanan na hindi niya ginawa yon, ipinapakita lang daw nito sa kanya na wala talaga siyang pakialam kung sino man ang ipadala niya basta hindi ito kasing lakas ng the highest ranked members ng the Demon Cult. Nag-aalala naman nagsalita si Dongpil at sinabi kay Ha-jin na yun nga daw ang dahilan kung bakit hindi siya dapat umalis. Wika pa niya, alam daw niyang mas naging malakas na sa ngayon ang kanyang young master. Pero malayo pa rin daw ito na maabot ang parehong antas ng high-rankang Demon Lords. Sa pagsabi nito ni Dongpil ay parang sinaksak naman si Ha-jin sa katotohanan. Kaya humingi na lamang ng kapatawaran si Dongpil sa pagsabi nito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Ha-jin at sinabi kay Dongpil na tama daw ito. Wala daw siyang halaga kung ikumpara sa the 9 Great Demon Lords, na siyang pinakamalalakas na senior members ng Demon Cult. Humingi naman ng paumanhin si Dongpil sa kanyang nasabi. Ngunit, sinabihan naman siya ni Ha-jin na meron naman daw siyang skills na wala sa kanila. Nagtataka naman si Dongpil kung ano ang ibig sabihin ng kanyang young master. Sinabi naman ni Ha-jin sa kanyang isipan na ang Shadow Arts at Shadow Spirit Form technique niya ay parehong stealth skills mula noong panahon niya bilang Assassin King. Idinagdag pa niya na noong namuhay siya bilang isang assassin sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang stealth skills ay hindi na mapaghiwalay sa kanya, lalo na't kilala siya bilang pinakamagaling na assassin sa buong mundo. At alam niya na walang sino man ang makakagamit ng stealth skills ng kasing husay niya. Sinabi rin niya na hindi niya kailangang gamitin ang stealth skills sa nakalipas na 8 buwan na ginugol niya dito. Para sa kanya, ang lugar na ito ay hindi isang battlefield, kundi isang lugar para mag-training. Ngunit ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ay isang lugar na hindi niya alam, hindi ito lugar para mag-training. Ito ay isang battlefield kung saan kailangan niyang makamit ang kanyang layunin sa anumang paraan, kahit ilagay pa niya sa panganib ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na ngayon na na-transform na niya ang Shadow Chi sa isang bagong demonic martial art. Magagamit na niya ang Shadow Spirit form ng kasing laya gaya ng dati. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan niya ang cleansing herbs. Kailangan niyang linisin ang demonic chi hanggang sa isang tiyak na antas para magamit ang Shadow Spirit form. Pero, sinabi niya, sa pag-inom nito, ang oras na kaya niyang panatilihin ang mga skills na ito ay mababawasan ng kalahati. Ngunit base sa laki ng lugar na ito, sapat pa rin ang oras para maabot ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan.
Kaya nang makalabas na siya ay sinabihan niya si Dongpil na manatili na lang dito at babalik daw siya kaagad nang hindi niya namamalayan. Mabilis naman kumilos si Dongpil at hinaranggan niya ang kanyang young master at sinabi sa kanya na hindi daw niya maaaring gawin yun. Tiningnan naman siya ni Hajan at nagsalita. Sinabihan niya si Dongpil na umalis daw ito sa harapan niya at isa daw itong utos. Tumugon naman si Dongpil at sinabi na hindi daw niya pwedeng sundin ang utos nito. At kung gusto daw nitong umalis talaga na mag-isa, ay kailangan daw niya munang patayin siya. Wala naman may nagawa pa si Hajan at pumayag na lang na sumama ito sa kanya. Ngunit hanggang sa entrance lang daw ng the deepest part ng kagubatan. At hindi daw siya pwedeng pumasok sa loob kahit na anuman ang mangyari. Pumayag naman si Dongpil sa nais ng kanyang young master. Nagsimula na silang pumasok sa deepest area ng bamboo forest. Gamit ang kanilang angkin bilis ay nakarating na sila sa entrance. Tumigil na silang dalawa at sinabihan ni Hajan o Rayang si Dongpil na maghintay muna saglit. Dahil naalala niya ang araw kung saan niya nagawang matalo ang wild deer. At mukhang ito na daw ang entrance ng the deepest area. Bigla namang kumalat ang isang nakakasukang amoy sa paligid at umabot na ito sa kanilang dalawa. Agad na tinakpan ni Dongpil ang kanyang ilong at ipinaalam ito sa kanyang young master. Sabi niya na may mabahong amoy daw siyang naamoy sa paligid na parang isang nabubulok na kung ano. At walang kaano-ano ay bigla siyang sumigaw. Malakas niyang tinawag ang kanyang young master at sinabi na tumingin daw siya sa unahan nila. Meron daw mga ilang patay na demon beast sa unahan. At makikita ang mga lotuses at orangutans pati ang wild deer na wala ng buhay na nakahandusay sa lupa. Wika pa ni Dongpil, malamang daw na namatay sila mula sa pagsusuka ng dugo. Hindi lang pala isa, 2 o 3 mga demon beast ang nagkalat sa paligid at hindi makapaniwala sina Dongpil at Rayang sa kanilang nakita. At napapaisip kung ano o sino ang may gawa nito. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.